ba? Yan. Sa April 2 to 4, magkakaroon po tayo ng family camp. So, nandiyan na po na masiscreen yung presyo po ng dapat natin pag-ipunan para po sa darating na family camp. Then, isa pa, meron rin po tayong Facebook. So, dyan po, ipinopost po dyan lahat ng ating napag-aralan. Then, meron po tayong mga, sometimes na ini-invite. So, hindi naman po lahat, pwedeng maka-join, pero i-screen po yan isa-isa. At syempre, tatanungin po ng mga admin natin kung talaga, kasi sometimes baka pasukin tayo ng ibang makiki-join na pwedeng sumira sa natin sa ating Facebook. So, medyo may kita ng konti. Then, dun sa mag-join, syempre tatanungin kung sino yung na isali sa kanila para makita na yun. Okay? Tithes and offerings po natin, ang ating box po ay nandiyan lang po sa gilid. Sabi nga po sa 1 Corinthians ay tuwing unang araw ng sa linggo, bawat sa inyo ay maglagak ayon sa naging pagpapala niya. Ito ay upang sa pagdating ko ay wala ng paglilikom na gagawin. Binigyan tayo ng Panginoon ng 6 na araw para sa ating mga sarili, sa ating pagpapagal. At yung araw na ito ay araw niya. Sa mga pagpapala na ibigay niya sa atin, karapat dapat lang na may balik natin sa Kanya ang mga pagpapala nito. Kaya kung tayo po ay hinahangad ng Panginoon na magbigay dahil ang ating mga kaloob naman po ay gagamitin po natin sa Kanyang iglesia, sa Kanyang misyon. Lalo na ito kung nakikita nyo ngayon, nagkakaroon po tayo ng retreat sa ating sambahan para maging komportable ang lahat, para maging maganda rin sa Palestine. Ano po? Then isa pa, sa ating mga cellphones po, kung maaari lang, paki-silent lang po para at least hindi po tayo maka-storbo sa mga ngaral natin ngayon. At isa pa, para yung mga magigilig natin sa preaching ngayon ay ating may sa puso. Yan ang pinaka-importante. Then, sa mga gustong mag-CR or mag-ano, please lang po, iwasan po muna natin tumayo. Then, makalika tayo ng ingay para hindi po tayo maka-disturb sa mga ngaral. Then, sabi nga naman po sa Habakuk 2:20, ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal, tumahimik ang buong lupa sa harapan niya. Kaya, maglahat po tayo ng isang minuto na katahimikan para po mahinda natin ang sarili sa atin. Pagdakilang Diyos, ang banal, Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito na minunong pagpapala sa bawat sa amin, kami po ginising mula sa aming pagpapahinga. Ngayon, Panginoon, na kami nandito sa inyong bahay-sambahan upang sama-sama po kami sumampalataya, sumambang, manalangin, Panginoon, papurihan ka. Maraming salamat po. Hindi, Panginoon, samahan po kami sa aming kalagitnaan ng pagsabat. Bigyan niyo po ang kalakasan, sapat na talino, ang mga ngayon ngayon, maihayag ang inyong salita o Diyos, makita ng lahat ang kaluwalhatian sa inyong mga salita. Kaya Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalinisan ng puso at isip, Panginoon, upang ang lahat ng aming maririnig ay aming itong mailagay sa tamang lugar, lalo na sa aming pamumuhay. Kaya hindi namin, Panginoon, na aming mga kapatid na wala po ngayon dito sa amin, bagaman may
may kanya-kanya silang ginagawa or pinuntahan na mahalaga o Diyos. Nawa, sila ay hindi makalimot na sumamba kung saan man sila naroon ng malapit sa iglesia. Dahil nga po Panginoon, ang araw na ito pinagda ay para po sa inyo, hindi para sa amin. Nawa, naibigay po namin ang aming buong lakas, ang aming buong oras, sa pagsamba sa buong araw ito, Panginoon. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Patuloy po kami pakalinisin o Diyos. Kami patuloy na makalapit sa inyong kaharian. Nawa, Panginoon, sa aming mga kasama sa iglesia, ang FPRCC sa Morong, Bibina SPC, sa mga pang-iglesia, na may kasabay po namin na nanambahan din sa inyo, Panginoon. Patuloy po nawa na kayo po ang pinagitna sa kanilang pagtitipon. At kayo po, Panginoon, ang magibabaw sa buong araw na ito, O Diyos. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat sa tamparan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pakipos po tayo sa aklat ng mga awit. Aklat ng mga awit, siyam na po tatlo. Nandito na po tayo sa bahagi ito. Kayo po ay samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang Panginoon ay naghahari, siyang nakasuot ng karilagan. Ang Panginoon ay nananamit, siya'y nagbibigasa ng kalakasan. Ang sanlibutan ay kanyang itinatag, hindi ito natitinag. Ang trono ay natatatag noong una. Ikaw ay mula sa walang kasimula. Ang mga baha ay tumaas, O Panginoon, ang mga baha ay nagtaas ng kanilang ulong. Ang mga baha ay nagtaas sa kanilang pag-aaral. Higit na makapangyarihan kaysa sa balundong na maraming tubig, kaysa sa malakas na humpas ng alon sa dagat. Ang Panginoon sa itaas ay makapangyarihan. Kung talata, ang inyong mga utos ay tiyak na tiyak. Ang kabanalan sa inyong samba at sambahayan ay nararapat. O Panginoon, magpakailanman. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ginagawa ko po si Sir. Okay, yung binasa po natin ay tinatawag po itong wala sa ano po ito, nakabalog po sa tinatawag na theocratical psalms. Sabihin, from chapter 93 to chapter 100, sabihin, ito ay yung pagkataas sa Panginoon. At ito ay tumatawag sa lahat na magtiwala, magkaroon ng confidence sa Panginoon dahil ang Diyos ay soberano na nag-rule sa lahat, yung kalikasan ay siya yung nag-rule. At ito nga daw ay sinasabi din na ito'y binabanggit o binabanggit sa mga Hudyo, lalo na pagdating ng araw ng Sabat, na pinapakita na tinatawagan lahat na sumamba at magbigay ng pagtitiwala sa Diyos na ito. Dahil even yung kalikasan, binanggit yung paulit-ulit na binabanggit yung pagbaha. Yung bahagyan ay naglalarawan ito doon sa mga body of waters na kung saan ay pagganaan mo ay ganito yung maririnig mo, dumadagong doon sila, pero ganun man yung dagong doon na ito, mas mataas pa ang Diyos. Dahil siya yung hari sa lahat. At itong haring ito, mga kapatid, ang ating sinasamba. Kung kaya tayo ay dapat na magbigay ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya sapagkat siya ay hari ng mga hari. Purihin natin ang ating Panginoon, tayo magsiawit. Awitin po natin ang Diyos the world, the Lord's come. Sing
Mauwi po tayong lahat. Tayo po ay babasa sa scripture reading. Nandito lang po tayo sa aklat 21, John chapter 9, verse 26 to 41. Sabayan niyo po ako sa aming pagbasa. John chapter 9, verse 26 to 41. Sinabi nila sa kanya, ang ginawa niya sa iyo, paano niya binuksan ang iyong mga mata? Ganyan sinagot sila. Sinabi ko na sa inyo na hindi kayo nakinig. Bakit ibig ninyong marinig ulit? Ibig din ba ninyong maging mga alagad niya? At siya'y kanilang nilait at sinabi, ikaw ang alagad niya, subalit kami mga alagad ni Moises. Alam namin nagsalita ang Diyos kay Moises, subalit tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung saan siya nagmula. Sumagot ang tao at sa kanya'y sinabi, ito ang nakapagtataka. Hindi niyo alam kung saan siya nagmula. Subalit binuksan niya ang aking mga mata. Alam namin hindi nakikinggan ng Diyos at mga makasalanan. Subalit kung ang sino man ang sumasamba sa Diyos ay gumaganap ng kanyang kalooban. Ito ang kanyang pinapakinggan. Buhat ng magsimula sa libutan ay hindi narinig kailanman na binuksan ng sino man ang mga mata ng isang taong pinanganak na bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Kami lang sinunod siya, pinanganak kang lubos sa kasalanan at tuturuan mo pa kami at siya'y pinalayas nila. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at nang kanyang pakita siya ay sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot siya, sino ba siya? Ginoo, upang ako'y sumampalataya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo at nag-usap sa iyo. Sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako at siya'y sumasumamba sa kanya. Sinabi ni Jesus, pumarito ako sa likuran ko para sa paghabol upang ang mga hindi nakakita ay mga nakita at upang ang mga nakakita ay maging mga bulag. Ang ilan sa mga Pariseyo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulag din? Kuling talata, sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayon, sinasabi sa inyo, kami nakakita na nanatili ang inyong kasalanan. Pagsaltaan natin. Yung konteksto po niyan ay nandoon doon sa isang bulag na mula sa pagkasanggol, pagkasilang ay sinilang na ng bulag. At dito may pagkukompronta at pagsisiyasat, particular doon sa text na yon, na itong bulag na paano siya nagkaroon ng paningin samantalang bulag siya nung sinilang. Dito natin makikita yung pagmamataas, pagmamalaki ng mga Pariseyo, sapagkat sinabi nga doon sa bulag na iyon na pinapatunayan kung paano siya binigay ng paningin ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos sa kanya, ang sinagot pa ng mga Pariseyo iyon. Sinasabihan ba kami, mas parang sinasabi din ng mga Pariseyo nito na kami ay mga banal. Wala kami kasalanan, di tulad mo na kaya ka nagnabulag ng ganyan ay mula nung ikaw ay makasalanan. Kaya dito ay naroon yung pagmamataas, pagmamalaki nila. Pero dito natin makikita yung sa text doon sa verse 39 o 40 na sinabi doon na binibigyan ng Panginoon yung mga bulag ng paningin. Yung mga may paningin ay binubulag ng Panginoon. Yung language na yan, makikita natin yan sa iba-ibang mukha sa Bible na kung saan nagpapakita ng dakilang biyaya ng Diyos.
At yung isang bagay na yan na sinabi niya, makikita natin yung mamaya sa ating mamaya, sa preaching. Nasa Old Testament din, sa New Testament, na ang Diyos ang hinayaan sila sa katigasan ng kanilang puso. Na ang Diyos talaga, sa kanyang biyaya, ang nagliligtas, nagkumikilos sa puso ng bawat isa at nagbibigay ng paglilinaw doon sa mga salita ng Diyos. Kaya di ba sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sinabi ng talata doon, binulag ng sanlibutan ito ang tao para hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Kayo, tayo, bakit nakita natin ang liwanag ng Ebanghelyo? Sapagkat sa kanyang biyaya, binigyan tayo ng spiritual na pagkakakita. Purihin ng Panginoon. So, tabihin po natin ang Amazing Grace. Diyos namin, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na tinakon niyo po ang bawat isa upang kayo'y purihin at sambahin. Dalangin po namin, O Diyos, matagpuan niyo nawa kami na kami tapat sa inyong harapan. At kami, Panginoon, ay nagkasala. Kami na po yung patawarin sa aming mga pagkakasala. At tunay, Panginoon, na hindi kami mapapatawad sa aming kasalanan sa pamagitan ng aming pong sariling katwiran, kundi sa pamagitan lamang ng aming Panginoon sa Kristo. Kaya dalangin po namin, samahan niyo po kami talaga sa oras na ito, sa pagpanabahan, at kayo po ang kumilos, O Diyos, at ang iyong salita ay maging mabisa. Maranasan din po namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Sana nga po, kami nga po yung kilusin. Sana nga po, O Diyos, dumating, Panginoon, ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Revive us, O Lord. At kundi, Panginoon, dalangin din po namin talaga ang mga narito na kasama namin ngayon na wala pa sa iyo. Kilusin niyo po sila. Kausapin niyo po sila, Panginoon. Tawagin niyo po sila mula sa kabulagan
patungo sa kaliwanagan ng iyong Ebanghelyo. Kaya sa po namin sila tinataas. Ngayon, Panginoon, ng mga pangangaral ng iyong salita sa ibang pulpito, katulad Panginoon mga kapatid namin doon sa Morong, sa SGC, dito Panginoon, kayo po ang kumilos sa Diyos. Kaya sa po namin talaga tinataas ang lahat ng ito. Maluwalhati kayo sa oras na ito sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya po tayo lahat. Naman tayo na po, tayo po'y aawit ulit. Inakay natin tunay, i-leader. sabay na umalis. Nagpakompromiso yung pagsamba. Lahat ng naiwan ay mga sintonado. So, kaya po yung manalangin is pray. Muli o Diyos, yung po yung lumalapit sa inyo, humingi po ng patubay-gabay sa aming pong pag-aaral nito. Dalangin po namin, nasamahan niyo po kami. Kayo po ang kumilos talaga sa puso at isipan ng bawat isa. Salamat po sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So ito po ating pag-aaral, ito po ay naituturo po sa Moro. Kaya dito po ay meron din po ang aking tuturo sa inyo. Ito ay napakahalaga ngayon na
makikita natin at sa babala at tumutok pa doon sa ating mga pinag-aralan kanina sa school at mamaya din po sa ating pag-aralan sa hapon. So, dito sa ating pag-aaralan, sa ating teksto nito ay makikita natin kung paano nagsimula nakapaloob doon sa pagpapahayag ng Diyos, yung pagpapakita ng Diyos sa kanyang kapangyarihan at doon sa pagmamatigas ng tao. Doon sa dito sa pagpapatunay ng Diyos ng kanyang kapangyarihan na nagsimula sa chapter 7 ay yung last verses ng chapter 7 ay dito ay bumaling doon kung paano pinapatunayan ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang gagawin sa bansang Ehipto. Nung sa chapter 1 to chapter 6, hanggang dito sa early chapter 7, ay ang pagtutuon ay na kay Moises. Subalit dito ay naroon yung gagawin ng Diyos sa kanyang pag-aalis. Di ba yung pangako niya sa bansang Israel na aalisin sa Ehipto. At dito ay magpapasimula ito, yung gagawin ng Diyos sa pag-aalis sa mga Israelita mula doon sa pagka-alipin. At hindi lang ito, natuparan sa kanyang pangako sa kanyang bayan, kundi ito din ay kalubusan ng pagpaparusa sa bansang Ehipto. Sa una pa lang, sa pagkakatawag kay Moises ay binanggit na ni Yahweh sa chapter 3 verse 20 na sinabi doon, "Kaya't aking iunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto sa pamamagitan ng lahat kong kababalaghan sa aking aking gagawin sa gitna niyon at pagkatapos papahintulutan niya kayong umalis." Ganun din. Sa chapter 6 verse 6, sinabi doon, "Kaya sabihin mo sa mga anak ng Israel, ako ang Panginoon at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga pasanin ng mga Ehipsyo at aking hanguin kayo sa pag-alipin sa kanila at aking tutubusin kayo sa na may nakaunat na kamay at may dakilang kahatulan." Makikita nyo na doon pa lang ay binabanggit talaga yung gagawin ng Panginoon sa paglalabas doon sa Israel mula sa Ehipto ay hindi lang katuparan sa kanyang pangako, kundi pagpaparusa sa bansang Ehipto. At ganun din, sinabi din doon sa chapter 7 verse 5, "Malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon kapag iunat ko sa Ehipto ang aking kamay at inilabas ko ang mga anak ng Israel mula sa kanila." Kaya nga, dito yung salita iunat ko, nakaunat na yung kamay ay nagsisimbolo ito na makapangyarihang kilos ng Diyos sa paghahatol. Yung salita rito, iunat ko, ito ay tumutukoy sa paghahatol ng Diyos o di kaya naman sa pagliligtas. Kaya dito binanggit yung ganitong salita na iniunat ko yung aking kamay sapagkat ito'y paghahatol sa mga taga-Ehipto at pagliligtas naman sa kanyang bayan. Kaya ang makikita natin dito na ang Diyos talaga ay hindi lang tumutupad sa kanyang pangako na kundi meron din pagpaparusa sa hindi niya bayan. Kaya dito sa particular na pangyayari ito, dito sa chapter 8 na pinapakita dito sa mga taga-Ehipsyo na hindi sumampalataya sa tunay na Diyos ay naroon yung pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Kaya, again, tingnan natin yung chapter 8, basahin po natin. Beginning verse 1. Sabi dito, sa chapter 8, beginning verse 1, "Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe." Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pumunta ka kay Paraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, pahintulutan mo umalis ang aking bayan upang sila ay makasamba sa akin. Kung ayaw mo silang paalisin, aking sasalutin ng mga palaka ang iyong buong lupain. Ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na aahon at papasok sa iyong bahay. Tulugan, higaan sa bahay ng iyong mga lingkod, sa iyong bayan, mga horno at sa iyong mga masahan ng tinapay. Akyatan ka ng mga palaka at ang iyong bayan at ang lahat ng iyong mga lingkod." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron,
Iunat mo ang iyong kamay na hawak ang iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang, sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nag-auhunan at tinakpan ng lupain ng Ehipto. Ngunit ang mga salamangkero ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na karunungan at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Na magkagay tinawag ni Paraon sina Moises at Aaron na sinabi, pakiusapan ninyo ang Panginoon na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan, at aking papayagang umalis ang bayan upang sila ay makapaghandog sa Panginoon. Sinabi ni Moises kay Paraon, pakisabi mo sa akin kung kailan ako makikiusap para sa iyo, sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, upang ang mga palaka ay maalis mula sa iyo sa iyong mga bahay at manatili na lamang sa nilo. Kaya sinabi, bukas, sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita upang malaman na walang tulad ng Panginoon naming Diyos. Ang mga palaka ay alis sa inyo at sa inyong mga bahay, sa inyong mga lingkod at sa inyong bayan. Manatili na lamang sila sa nilo. Kaya sina Moises at Aaron ay umalis sa harapan ni Paraon, at si Moises ay nanawagan sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kanyang dinala kay Paraon. Ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban, sa mga kapatiran. Kanilang tinipon ng mga ito ng buntun-buntun, at ang lupain ay bumaho. Ngunit nang makita ni Paraon na nagkaroon ng sandaling ginhawa, pinagpatigas niya ang kanyang puso at hindi niya dininig sila, gaya ng sinasabi ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Aaron, kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang tungkod at hahampasin mo ang alabok ng lupa upang sila ay maging mga puto sa buong lupain ng Ehipto. Gayon ang ginawa nila, iniunat ni Aaron ang kanyang kamay, hawak ang kanyang tungkod, at hinampas ang alabok ng lupa at nagkaroon ng puto sa tao at sa hayop. Ang lahat ng alabok ng lupa ay naging mga puto sa buong lupain ng Ehipsyo. Ang mga salamangkero ay nagsikap sa pamagitan ng kanilang lihim na kaalaman na magpalabas ng mga puto, ngunit hindi nila nagawa, kaya nagkaroon ng puto sa tao at sa hayop. Na magkagayon sinabi ng mga salamangkero sa Paraon, ito ay daliri ng Diyos. Ngunit ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya pinakinggan sila, gaya ng sinasabi ng Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Moises, lumangon ka na maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harapan ni Paraon habang siya ay patungo sa tubig, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, pahintulutan mo umalis ang aking bayan upang sila ay makasamba sa akin. Sapagkat kung hindi mo papayagang umalis ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulupulutong na langaw sa iyo, sa iyong mga lingkod, sa iyong bayan, at sa loob ng iyong mga bahay. Ang mga bahay ng mga Ehipsyo ay mapupuno ng pulupulutong na langaw, at gayon din ang lupain kinaroroonan nila. Subalit aking ibubukod sa araw na iyon ang lupain ng Gosen, na tinitirhan ng aking bayan, upang buwang magkaroon doon ng pulupulutong na langaw, upang inyong malaman na ako ang Panginoon sa lupain ito. Lalagyan ko ng pagkakaibang aking bayan at ang iyong bayan, kinabukasan mangyari ang tandang ito. Gayon ang ginawa ng Panginoon, at pumasok ang pulupulutong na langaw sa bahay ng Paraon at sa bahay ng kanyang mga lingkod, sa buong lupain ng Ehipsyo. Nasira ang lupain dahil sa mga pulupulutong na langaw. Pagkatapos, pinatawag ni Paraon sina Moises at Aaron at sinabi, mayo kayo, maghandog kayo sa inyong Diyos sa loob ng lupain. Ngunit sinabi ni Moises, hindi tama na gayon ang aming gagawin, sapagkat ang iaalay sa Panginoon naming Diyos ang mga handog na karumaldumal sa mga Ehipsyo. Kung ihahandog ba namin ang mga handog na karumaldumal sa mga Ehipsyo sa harapan ng kanilang paningin, hindi ba nila kami babatuhin? Ngunit, kaya kami ay ahayos sa 3 araw na paglalakbay sa ilang at paghahandog sa Panginoon naming Diyos ayon sa kanyang pinag-uutos sa amin. Verse 28. Kaya sinabi ni Paraon, payagan kong umalis kayo upang kayo makapaghandog sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayo masyadong lalayo, ilalangin ninyo ako. Sinabi ni Moises, pagkaalis ko sa harapan mo ay aking itingin sa Panginoon na bukas ay umalis ang mga pulupulutong na langaw upang sa Paraon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan. Ngunit huwag nang malaya pang muli ang Paraon sa hindi pagpayag sa namayo ang bayan upang maghandog sa Panginoon. Kaya iniwan ni Moises ang Paraon at nanalangin sa Panginoon. Ginawa ng Panginoon ang gayon sa salita ni Moises, ininunat niya ang mga pulupulutong na langaw
mula sa paraon, sa kanyang mga lingkod, at sa kanyang bayang natira kahit isa. Walang natira kahit isa. Ngunit pinatigas na muli ng paraon ang kanyang puso at hindi pinayagan umalis ang taong bayan. Pagpalain ko ang pagbabasa ng kanyang salita. So, ang chapter nga po na ito ay nasa ikalawang bahagi ng kaganapan dito sa pagliligtas ng Diyos sa Israel. Ang unang bahagi, mga unang chapter, again, sabi mo kanina, ay nakatuon kay Moises. At ang mga sumunod na 6 na chapter, itong chapter 7 and chapter 12, ay tumutukoy sa gagawin ng Diyos sa Egypto. At ang gagawin na ito ng Diyos ay mangyayari sa pamamagitan nila Moises. At dito nga po sa ating teksto, mababasa natin ito na nagsimula na at magtatapos sa chapter 12 na. Tinatawag na ito ng iba na 10 plagues o 10 salot. Subalit, kung babasahin natin sa chapter 7, beginning verse 3, sinabi doon, subalit aking patitigasin ang puso ni Paraon at aking pararamihin ang aking mga tanda at mga kababalaghan sa lupa ng Egypto. So, pakita niyo, ulit-ulit na binabanggit dito, patitigasin ng Diyos ang puso ni Paraon. Pero, dito, particular sa last part, o dito sa verse na chapter 8, pinatigas ang Paraon ng kanyang puso. Kita niyo ang dalawang, parang contradict, diba? Papatigasin ng Diyos ang puso ni Paraon, pero sinabi sa iba, pinatigas ni Paraon ang kanyang puso. Kung ikaw si Moises, susubuhin kita, pero hindi ka papakawalan ng Paraon, patitigasin ko ang puso. Kung siguro kung ako si Moises, sabihin ko, Panginoon, hindi ko na kailangan pumunta doon. Kasi papatigasin mo, usually pagpunta ko doon. Kasi patitigasin mo na yung puso nila eh. Ano ba yung silbi na to? Kaya, alam nyo, dito natin makikita na yung God's sovereignty and human responsibility. Paano nangyari yun? Dito alam. Yun turo eh. Ang pagkasoberano ng Diyos, pero nandun din yung human responsibility o yung free will ng mga kasama dito. Paano nangyari yun? Dito alam. Kasi yun, siguro kung si Moises din tatanong, paano nangyari yun? Hindi ko alam. Sabihin ni Moises. Ang ginawa niya, sinunod niya, pinaniwala. Kasi yan ang sinabi ng Biblia. Kaya dito, nagbigay ang Panginoon ng mga sign and wonders. Hindi siya 10 salot sa halip ang tawag ng Panginoon dito ay tanda at kababalaghan. Na ang lahat ng ito ay nagpapakita ng pagiging makapangyarihan ng Diyos. Kaya dito natin mababasa yung demonstration ng kapangyarihan ng Diyos na kahit ang kalikasan ay nasa kamay niya. At dito din natin makikita yung na kahit ang ibang mga nilalang ay nasa kanyang pagkukontrol. Kaya nababanggit dito sa ating teksto kung paano pinakilala ang Diyos na ito na isang makapangyarihan sa lahat na kahit ang kanyang mga kinikilalang mga Diyos-Diyosan, itong mga Ehipto na ito, may kinikilala silang mga Diyos-Diyosa sa anyong o larawan o uhugis na hayop ay nasa ilalim ng Diyos. Kaya sa pagpapadala ng mga salot na ito ay isang demonstrasyon ng pagiging makapangyarihan ng Diyos at pagpapakilala na siya ang tunay na Diyos. Kaya doon sa verse 22, dito sa chapter 8, subalit aking ibubukod sa araw na iyon ng lupain. Tingnan mayroong pagkakaiba sa kanyang bayan at sa hindi niya bayan. Sa chapter 8, verse 10, sinabi doon, bukas sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita upang malaman na walang tulad ng Panginoon naming Diyos. So, dito yung salitang sa pagpapakilala ng Diyos, paulit-ulit na mababasa natin dito hanggang chapter 12. Yung ako ang Panginoon, walang tulad ng Panginoon. So, pinapakita nito yung kanyang kapangyarihan. Siya ay Diyos na pinakita yung kanyang pagiging makapangyarihan sa pagbibigay ng salot. Kaya nga, ibig yung mga sa lamangkero, sinabi, hindi na nila ito kayang gayahin yung puto. Ito ay daliri na ng Diyos. Kahit sila ay pinahayag nila na ito ay gawa na ng Diyos. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay pinakita sa bawat salot na pinadala kung saan ay mahamon sa mga Diyos na sinasamba ng mga taga-Egypto.
Halimbawa, ang Diyos ng mga taga-Ehipsyo, yung Diyos ng ilog na si Hapi, sa Diyos ng ilog ng Nile, yung pangalan ay Hapi, sinasabing nagbibigay daw ng kasaganaan ng buhay. Yun yung Diyos nila. Yung Diyos na si Heket, Diyos ng pagkabunga, yung or fertility, panganganak, si Heket, yun ang Diyos nila. At may ulo ito ng palaka. So, yun yung Diyos-Diyosan nila. So, bakit? Sinasabi dito, sa kabila ng mga tanda at kababalaghan na pinapakita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, at Aaron ay naroon ng katigasan ng kanyang puso na nagmamataas sa harapan ng Panginoon. So, sinusubukan pa nga niyang tapatan. Di ba ang kapangyarihan nito na kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga magician? Sinasabi ko, gayahin mo ito. Gayahin mo ginawa nila Moises. So, pinapagawa niya sa kanyang mga magician. Pero, hindi nila nakaya. Pero, ang makikita niyo dito, di ba, yung mga palaka, makapagpalabas niyo yung mga magician ng palaka, pero hindi nila kaya ang yung palaka. Yung nabanggit natin, nabasa natin dito. Kaya dito, pinatawag ni Paraon sila Moises at hiniling. Pagpasok sa verse 8 at hiniling na alisin ang mga palaka. Ngunit, pagkatapos na alisin, okay na. Verse 15 na sabi, pinagmatigas niya ang kanyang puso. At hindi niya dininig sila. Kaya niya sinasabi ng Panginoon. So, ganoon din ang mangyayari sa mga salot ng puto at langaw. Pagkatapos na nandoon, hilingin at mapatawag si Aaron at Moises, hilingin na alisin ito. Ngunit pag wala na, ano sabihin? Sa verse 32, pinatigas na muli ng Paraon ang kanyang puso at hindi pinayagan umalis ang taong bayan. So, ganito yung ulit-ulit. Kung babasahin natin ito ng chapter 12, ay ganito yung senaryo na ginawa ng Panginoon, analisin, pero pinatigas ng Paraon ang kanyang puso at hindi sumunod o hindi pinayagan ng taong bayan. So, yung pandiwa dito, yung pagpapatigas ng puso ng Paraon, nasa perfect tense po ito. Sabihin, nangangahulugan ito na tapos na ang kilos. Sa madaling sabi, hindi lang unti-unting tumitigas ang puso ni Paraon, kundi matigas na ito mula pa noon kasi perfect tense ang ginamit na sa original na salita. So, pinapakita nito mula sa una pa man, matigas na talaga ang puso ng Paraon. Mabagal na siya umunawa ng katotohanan at lubos naman din. Yun ang pinakalam. Lubos naman din sa tunay na spiritual na influensya. Kaya, nakakarinig siya ng utos, kinakausap siya nila Moises, pero hindi tumatala. Kasi noong pa man, dati nang matigas ang kanyang puso. At maraming ganito, kahit mananampalataya, nasasabing mananampalataya, at lagi na sa iglesia, lalo na yung mga anak na member na araw-araw dinadala, Sunday after Sunday dinadala sa church, nakakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos para ganito. Bakit hindi tumatali na? Sumusunod. Matigas na. Kaya ito yung mensahe. Ang pagmamataas sa harapan ng Diyos ay isang halimbawa ng pagmamatigas at pinatigas sa puso ng isang makasalanan. Again, ang pagmamataas sa harapan ng Diyos ay isang halimbawa ng nagmamatigas at pinatigas sa puso ng isang makasalanan. Again, sabi mo kanina, paano nangyari ito? Na sinasabi dito, nung tinawag pa lang si Moises, susubuin kita sa Ehipto para iligtas ang ating bayan, ngunit patitigasin ko ang puso ng Paraon. Pero sa mga talata, particular dito, pinatigas ng Paraon ang kanyang puso. Parang seems contrary. Pero, again, makikita natin yung God's sovereignty and human responsibility. Paano natin may reconcile? Hindi natin kaya i-reconcile. Hinihigay ng Panginoon, yung salita niya, paniwalaan.
takes faith. Tulad ng Trinity. Ang hirap paniwalaan. Yung isang Diyos pero may tatlong person. Ang hirap paniwalaan. Pero it takes faith. Dahil yun ang inayag ng salita ng Diyos. Pagdating natin. Again, kung kayo si Moises, sinabi ng Panginoon, patitigasin po ang iyong puso. Pero pinapupunta siya doon. Noong una, hindi niya maunawaan ito. Kaya nagreklamo siya sa chapter 5, di ba? Pero nung maunawaan niya, ang ginawa ni Moises, sinunod. Sumunod niya lang siya. Alam niya, kaya itong paraon na to, hindi pumapayag na palisin ang Hipto, alam niya na pinatigas ng Diyos ang puso, pero alam din niya na pinatigas ng paraon ng kanyang puso. Ang ginawa niya, sumunod. Kaya, bagaman, mababasa na natin sa ibang talata na ang pagmamatigas ng kanyang puso ay ang Panginoon mismo ang nagpapatigas nito, subalit, sinasabi din na matigas na talaga ang kanyang puso sa simula pa lang. Ganito nga ang larawan ng isang hindi sumasampalataya sa Panginoon. Matigas ang puso kung kaya sa harapan ng Diyos ay mayroong pagmamataas. Di ba nga? Again, sa unang pagkaharap pa lang, sinabi na ng Panginoon na siya ay sa chapter 5, nung marap si Moises ng Aaron sa Paraon, sinabi ni Paraon sa verse 2 ng chapter 5, sino ang Panginoon na aking papakinggan ng kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon, sabi niya. At saka hindi ko papahintulutan umalis ang Israel. So narito ang pagmamataas niya sa harapan ng Diyos. Nalaman nga natin na sa una natin pagharap na ito, na ang Diyos na kinikilala ni Paraon, at alam niyo, uso kasi sa kanila, nung time na yun, during that time, na kapag ikaw ay Paraon, ay inaangkin mo na Diyos ka. At kaya dito, si Paraon ay isang Diyos sa kanyang sarili. Kaya sinong man magdikta sa kanya at pakialaman ang kanyang pagkagustuhan? Oo nga, kaya matigas ang kanyang puso sapagkat pinagmatigas din ng Diyos ang kanyang puso, subalit matigas na ito simula pa lang. At bilang makasalanan at hindi nagpapasakaw sa tunay na Diyos, ganito na talaga ang kalagayan ng kanyang puso sa punto na Diyos siya sa kanyang sarili. Kaya ang bawat makasalanan na wala sa Diyos at hindi nagpapasakot sa Diyos ay ganito po ang kalagayan ng kanilang puso. Sinabi pa nga ng iba pang talata ng Biblia, halimbawa sa Psalms 14 verse 1. Sinabi doon, chapter 14 verse 1, ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Sa Psalms 53 verse 1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y tiwali at sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumagawa ng mabuti. At pagdating sa New Testament, ang sinabi ni Pablo roon, halimbawa, nabubuot, Romans chapter 1 verse 8, nabubuot ang Diyos. Ang kanyang buot ay nahayag mula sa langit laban sa gumagawa ng kapastangan at kalikuan ng tao. Sa verse 20, wala pa ng likhay ng sanlibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dahilan. Sapagkat kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, may pinasasalamatan na, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran. At ang puso nilang walang katuturan ay nagdilim. So, pansinin ninyo sinabi dito sa verse 20. Bagaman hindi nakikita ang Diyos, sabi, nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga ginawa ng Diyos. Naunawaan nila ito. Pero, bakit hindi sila kumikilala sa Diyos? Nandun yung pagmamatigas sa harapan ng Diyos. Ano nyo? Babasahin pa natin ito sinabi ni Paul. Sinabi diyan na pinagpalit nila yung pagsamba sa mga nilika kaysa sa lumika.
bakit na ginagawa yun at patuloy yung kasamaan, sabi, hinayaan sila ng Diyos sa kanila. Ginagawa. Hinayaan sila. At yung salita na hinayaan sila, ito yung equivalent na sinabi dito, pinagmatigas ng Diyos ang kanilang puso. At ito din yung equivalent na binasa natin kanina sa John chapter 9, na sinabi doon ng Panginoon na bibigyan ko ng paningin yung bulag, at yung may paningin ay bulag. Na talaga sa isang tao na nagmamatigas sa kanyang puso ay yung nagmamataas sa harapan ng Diyos ay isang halimbawa ng pinagmamatigas ang kanyang puso. At dito sa ating pinag-aaralan sa mga taga-Ehipto, mas kinikilala nilang Diyos ang nilikha nga kaysa tunay na nilikha. Meron pa silang Diyos na katulad ni Ra. Ang si Ra, R.A., Diyos daw ng araw. Siya ang pinakamakapangyarihan ng Diyos ng Ehipto. At again, yung isang Diyos din, pag nag-aangkin din Diyos, yung Paraon, na itinuturing ng Paraon na anak daw ng Diyos at tagapagbigay ng buhay sa Ehipsyo. At sa ating ngayong panahon, hindi man tayo yumuyuko sa mga ribulto o Diyos-Diyosan, gaya ng mga sinaunang tao, bagamat mayroon pa rin tayo mga kababayan na yumuyuko sa mga ribulto, subalit marami rin ang anyo ng modernong idolatrismo, mga bagay o tao na inuuna na nagmamataas tayo sa harapan ng Diyos. Maaaring hindi tayo sa Paraon na nagmamataas at dahil sa pagmamataas niya ng kanyang pagmamataas niya sa harapan ng Diyos, naroon ang puso niya tumigas. May mga bagay tayo, mga alam natin kasalanan, pero hindi natin iniiwasan patuloy tayong mga ito. Hanggang tumigas yung puso. Kaya napapakinggan natin na pangaral Sunday after Sunday para lumalabas ng Sunday. Kasi pinatigas na yung Diyos ng puso. May mga bagay din na parang Diyos-Diyosan natin. Again, nagtitiwala tayo sa ating sarili. Meron tayong pinagdilikuran na iba kaysa Diyos mismo. May mga tao na mas prioridad pa yung ibang bagay kaysa sa Diyos. Meron nga po akong nabisita na isang website nagsasabi meron daw mga 7 bagay na sinasamba ang modernong panahon ngayon. So, sabi, ang 7 bagay na yon ay una, yung idol of success. Yung idol of success, gagawin na to, ito yung mga career. Women, men na wala silang gagawin o gagawin nilang lahat para sa kanilang profesyon. Isang tabi yung spiritual, gagawin nila basta mag-promote ako, basta ganito mangyari. Ito yung mga idol of success. Isa pa, idol of comfort. Basta maging komportable ako, ayaw ko ng isa nangyari ito sa simbahan na mas gusto nila na kahit yung parang pagsamba, may mga oras yan, mamimili ako kung anong oras. Pero walang pagsasakripisyo. Idol of comfort. Kung saan ako komportable, yun ako. Idol of comfort. Minsan na-apply natin ito sa ating spiritual. Ayaw natin yung mga means of grace. Kasi, pagod naman ako. Kaya na naman. O, punta naman ako sa ibang lugar. Bigyan ko naman yung sarili ko. Aligo-ligo naman ako nasa church. Idol of comfort. Then, idol of approval. May gusto natin, lagi tayong may tataas. Na yung ating mga ginagawa, gusto natin para tayong napapapurihan lagi. Ito yung mga iba pa. O, kaya nga, kahit sa
sekular na trabaho, nandun yung competensya kasi ito yung idol of approval. Then, idol of control. Gusto natin, ayaw magpo-control sa ating sarili. Ito na yung mga idol ngayon sa modernong kapanahunan. Idol of relationship. Mas mahalaga yung relasyon. Yung kaibigan. Iba pa kaysa mga bagay ng Diyos. Or, yung mahal natin sa buhay. Ano mong sinabi ng salita ng Diyos, iba? Kung meron pang magmamahal ng higit sa akin, mas mahal nila yung kanilang anak, magulang, o kapatid na higit sa akin, hindi sila kalapatan sa akin. Idol relationship. Minsan, pagka merong reunion, lalo na pag mga January, pagbabalit ang reunion ng hindi makasama yung mga kamag-anak kaysa sa mga kapatid sa Panginoon sa Basura. Idol of relationship. Idol of self-lover. Yung mga yung Greek mythology, si Nestor hindi na si Nestor yan. Narcissism, na nagmahal sa kanyang sarili. Maraming gano'n. Na mas mahal yung sarili niya kaysa yung pagtingin sa iba. Kaya ang tinuturo ng Bible is taking the benefits of others, not loving yourself. Iisip ka ng pangangailangan, kahalagahan ng iba kasi sa iyong sarili. But in modern times, ay maraming mga self-love. Kaya nga, sa Facebook, selfie-selfie din, no? Alam nyo, isang bagay yun na hindi ko namin na yung mga anak. Dahil, di ba mga magulang sa piniplex na yung mga anak nila, kung may na-achieve, i-picture ako sa Facebook, mga gano'n. Bata pa lang, tuturuan natin sila maging karoon ng ng idolatry sa kanyang puso. Kaya kami hindi kami gano'n. Kasi tinuturuan natin sila. Ibig yung grabe tayo mag-uri sa ating mga anak. Tama naman natin sila, pero hindi yung grabe na nag-create tayo ng idolatry sa kanilang puso. At yun ay idol of technology and entertainment. So mas pinapahalaga natin yung mga social media, entertainment, anything rather than sa salita ng Diyos. Mas importante sa atin. So, yan po yung mga modern technology, modern idolatry na kung saan nahuhulog ang mga tao na ito ay ito yung nasasabi ng pagmamataas natin sa harapan. Kaya hindi kilala o hindi kikilala sa tunay na Diyos, malabo na kikilalanin niya ito at sundin yung salita ng Diyos. At kapag iharap siya sa salita ng Diyos, naroon yung pagmamalaki sa kanyang puso. Kaya ito yung nangyari. Ito yung ginawa ni Paraon na nagmamalaki siya sa harapan ng Diyos. At sinabi niya sa chapter 9 verse 17, sinabi ni Moises, chapter 9 verse 17, nagmamalaki ka pa ba laban sa aking bayan? At ayaw mo silang paalisin? Kasi ito yung nakita ni Moises sa Paraon, nagmamalaki siya. Dahil nga hindi siya kumikilala sa isang tunay na Diyos, naroon yung pagmamalaki niya sa harapan ng Diyos. Kaya again, ang punto natin, kahit hayat sa isang tao ang gawa o pagkilos ng Diyos, hindi pa din siya kikilala sa isang tunay na Diyos. Mas gugustuhin ng tao ang kilalanin ang hindi totoo kaysa sa isang totoong Diyos. Dahil sa hindi totoong Diyos, okay lang kung anong gawin mo. Kahit magkasala siya, ay pwede niyang gawin. At ganito, nagmamataas ang isang makasalanan. Di ba si Haring Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 4, nung siya ay pinaginhawa na ng Panginoon, at minsan naglalakay siya, nakita niya kagandahan ng kanyang kaharian, ng kanyang bayan. Anong sinabi niya sa chapter 4, verse 29 to 30? Sabi niya, sa katapusan ng 12 buwan, siya ay lumakas sa bubungan ng palasyo ng hari ng Babylonia. Nagsalita ang hari at sinabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking
tingnan nyo aking itinayo sa pamagitan ng aking lakas, ng aking kapangyarihan, bilang tahanan ng hari at para sa kalulatian ng aking kadakilaan. So, makikita natin dito na inangkin ng hari ito sa kanyang sarili ang kaluwalhatian na sana ay sa Diyos. At iniisip niya na kaya naging dakila at maging matagumpay ang Babylonia at siya bilang hari dahil sa kanyang galing, lakas, talino. Sinabi niya dito, aking itinayo sa pamagitan ng aking lakas, ng aking kapangyarihan. Kaya isang pahayag ito ng pagmamataas. At ganito po ang maririnig natin sa mga tao na hindi kinikilala o hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Aangkinin ang kalulatian na sana ay sa Diyos ibigay. Ganito po ang mangyayari sa isang tao na hindi kumikilala sa Diyos. Alam nyo, si Stephen Williams Hawking, pinanganak siya ng January 8, 1942 at namatay ng March 14, 2018. Kilala siya sa larangan ng mga tinatawag na theoretical physics and cosmology. Ito yung naka-wheelchair lang siya. Dahil sa karamdaman, nagkaroon siya ng karamdaman, hindi siya makapagsalita, hindi siya makalakad. Pero nakapagsalita siya sa pamagitan ng some technology. Tapos napakatalino niya. At nag-aral siya, naging scientist, pero hindi siya naniniwala sa personal na Diyos. Kaya doon sa kanyang nasulat na aklat na ang pangalan ay The Grand Design noong 2010, sinabi niya doon, it is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. So sinasabi niya, hindi kailangan banggitin ng Diyos upang simulan ang pag-iiral ng sansinukob. So inaalis niya ang Diyos sa paglilikha ng lahat. Siya ay nagmalaki sa kanyang talino at kakayahan. Samantalang kitang-kita sa kalagayan niya ang kabutihan ng Diyos. Kahit po nagkaroon siya ng karamdaman na gano'n, ay pinagkalooban siya ng talino at pinaunlad yung kanyang kakayahan. Subalit siya nagmalaki sa Diyos. At dito sa ating bansa, meron siyang kilalang napakatalino na senador. Kilala niyo yun, na siya ay kinuha rin ng Panginoon, si Miriam Santiago. Nagsabi siya sa kanyang interview, this God is an underachiever. I'm sure that if we were God, or if I were the God, I will be doing a better job. Sabi niya, ang Diyos ito ay kulang sa nagagawa. Hindi ka mahusay sa kanyang ginagawa. Sigurado ako na kung ikaw ay isang Diyos, o kung ako ang Diyos, sabi niya, kung ako ang Diyos, sabi niya, mas marami akong magagawa. Mas magaling kong gagampanan ang aking tungkol. Sabi niya ito. Nag-aangkin siya. Kaya muli mga kapatid, hindi tayo magtataka kung maririnig natin ito sa mga hindi sumasampalataya na sa nag-iisa tunay ng Diyos. Kahit hayag sa kanilang kahinaan at hayag sa harapan nila, ang kadakilaan ng nilikha at gawa ng Diyos ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Sila ay nagmamataas dahil ang kanilang puso ay pinatigas at nagmatigas. At ito ang nakakatakot sa isang tao na hahayaan ng Diyos sa katigasan ng kanyang puso. Sapagkat ang patuloy na katigasan ng puso ay nagsisilbing pagbagsak na ng hatol ng Diyos sa kanya. Na hinihintay na lang yung araw o oras ng kahatulan or yung last judgment. Diba ito yung sinabi sa, again, Romans chapter 5, or Romans chapter 1 verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan, sabi ni Pablo, at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuputan at pagpapahayag ng matuwid sa paghuhukom ng Diyos. Ang kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaya, ganito mga kapatid, kapag ikaw naririnig mo Sunday after Sunday ang salita ng Diyos, ang pangangaral, ngunit walang pagsisisi sa iyo, wala kang paglapit sa Kanya, pagpapasakop, kayo nagtitipon ng buot at galit sila. Patuloy na pinatitigas ang iyong puso para sa araw ng kahulugan.
Kaya isipin po natin, kung hinayaan ng Diyos o kung hahayaan ng Diyos ang ating pusong matigas, nananatili tayo ngayon sa ilalim ng kahatulan. Ngunit, kung ito'y pinalambot, salamat sa Diyos sapagkat inabot tayo niya. Kaya sinasabi ng Biblia sa atin na siya ang unang umilig sa atin. Siya na pinakamataas sa atin sa lahat. Siya ang nagpakababa, isinilang ng Berhen upang maging totoong tao at totoong Diyos na muhay na kasama ng mga makasalanan, sumunod sa batas na hindi masunod ng mga makasalanan. Ipinako, pinagkanulo, isinigaw ng tao na ipako siya sa krus. Nabayubay doon sa krus bilang kahalili ng mga makasalanan. At doon sa krus ay sumigaw ng labis na paghihirap dahil sa ating mga kasalanan sa kanyang pinagbabayaran. Namatay. Ngunit pagkalipas ng 3 araw ay muling nabuhay at siya muling babalik upang lubusin ang pagliligtas sa lahat ng sumampalataya sa kanya. Mga kapatid, ito yung mabuting balita. Bagaman ang Diyos nasa kaitaasan nagpakababa upang ikaw at ako. Kaya, kung wala ka pa sa Panginoong Isus, hindi ka pa sumasampalataya, ang naghihintay sa iyo ay walang hanggang kaparusahan. Isipin mo kaibigan, kung masasabi mo sa pinakamahirap, o isipin mo pinakamahirap at masakit na karanasan na naranasan mo ngayon sa buhay mo na ito, pwede mong banggitin. Pwede mong sabihin, identify kung ano yung pinakamahirap, pinakamasalimuot na pangyayari na naranasan mo sa buong buhay mo. Ngunit, kung ihaharap mo yan sa karanasan ngayon na ikaw ay nanatili nasa ilalim ng puot ng Diyos, wala po din sa kanya. Dahil sa darating na panahon, ikaw ay lalagay sa lugar na wala ang presensya ng Diyos. Kung dito mo sa mundong ito, narito ang presensya ng Diyos, and yet dumadahin tayo sa hirap, oh, mas small. Ikakong ka ng Diyos sa lugar na wala yung presensya ng Diyos. Anong naroon? Kaparusahan. Kaparusahan. Kaya, again, anong gagawin po natin kung wala tayo sa Panginoon? Dahil ang lahat ng Diyos sumasampalataya sa Panginoon ay natapon doon sa lugar kung saan walang presensya ng Diyos. Kaya lugar na walang presensya ng Diyos ay hindi mailalarawan ng nag-aapoy na lugar o higit pa sa impyerno. Kaya, again, kung ikausap ako ngayon dito na wala pa sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Habang may panahon pa, sapagat ngayon ang naalam ng Panginoon sa iyo at ang Kanyang pagliligtas. Lumapit ka ngayon. At sa ating mga kapatid, bali hindi tayo katulad ni Paraon na tahas ang sinasabi natin. Nilalait natin ang Diyos. Nagmamataas tayo sa Diyos. Pero meron tayong mga ginagawa na nagmamataas sa Diyos. Yung pagpapabaya sa mga kaparaanan ng biyaya, ito'y pagmamataas sa Diyos. Para sinasabi natin, hindi ko na kailangan manalangin. Hindi ko na kailangan magbasa ng Biblia. Hindi ko na kailangan mati ng fellowship o mati ng pagsamba. Malakas naman ako. Okay naman ako. Isang pagmamataas niya. O kaya, etong salita niya, susundin ko ito. Pero ito parang hindi eh. Selective obedience. Ang equivalent naman ay hindi puro sa basa. Pag mga taas, pag mga tigas, natin puso sa Diyos. Kaya again, sabihin ko sa inyo, lalo na kayo, narito, Sunday after Sunday, pero wala kayong pagtugon. Paglapit sa Kanya, pagsisisi sa iyong mga kasalanan, at lubos na pagpapasakop sa Kanya, masigit na kaparusahan ang sasalimay. Dahil po, Sunday after Sunday, yung naririnig ang salita ng Diyos,
Subalit ang puso niyo ay matigas. Kaya ang pakisama. Isama ko sa inyo, hilingin nyo. Panalangin nyo na palambutin ang puso nyo. Sinabi ng Jeremiah na maging laman. Magkaroon kayo ng pusong laman upang sundin nyo na pagkasakot kayo sa salita. Sana ganun po mangyari sa bawat isa. Wala sa Panginoon Jesus. Again, sa mga mananampalataya, isipin nyo kung hindi pinalambot ang puso na ating mga Kristo. Walang pagsama. At kung pinalambot na ang iyong puso, ipakita niyo ang katunayan ng pagsunod sa kanyang salita. Ay, umaray. O Diyos, maraming salamat nga po sa paalala niyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hamunin talaga nito. Na huwag niyo nga pong papagmatigasin ang aming puso o hindi matigas ang aming puso. Sapagkat kung nananatiling matigas ang aming puso, hindi ko namin magagawa magpasakop at sumunod ng lubos sa iyong salita. At itong bagay na ito ay hindi nakakatakot. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, palambutin niyo ang aming puso. Makita po namin ang Panginoon sa Kristo. At kami, Panginoon, ay bigay niyo ang puso at dahil sumunod ang pasakop sa isa. Sana nga po ito. Kaya po ang Panginoon. At sa aming Panginoon na pinalabot ka ang puso, makita po namin na napakalaki ang biyaya nito. Na kung hindi kami napalambot ang aming puso, wala yung pagsunod namin na piling kaparusahan sa amin. Kaya salamat na sana makita ito sa aming pamumuhay, ang pagpapasalamat, makita ito sa aming pagsunod, Panginoon, sa iyong mga salita na may kagalakan na hindi napipilitan sapagkat pinalambot mo na po ang aming puso. Salamat po. Ito po sa aming dalangin namin sa kayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po itatayo bilang naman sa ating Panginoon. Great is thy faithfulness.